Mount Kamuning no more. Yan ang asahan ng mga dumadaan sa matarik na footbridge na nagkokonekta sa Near Road at South Borromeo sa Quezon City. Sisimula na kasi ng Department of Transportation ang rehabilitasyon nito. Kailan kaya ito matatapos? Alamin sa balita ni Sheena Torno. Ito na ang bagong disenyo ng ipapalit na footbridge na tinaguriang Mount Kamuning sa kahabaan ng EDSA NIA sa Quezon City. Ayon sa Department of Transportation, commuter-friendly pedestrian overpass ito na may mga elevator, wheelchair lifts at covered walkway para mas ligtas sa mga estudyante, senior citizen at lalo na sa mga may mga kapansanan. Magkakaroon ng direktang access mula sa kalsada na papasok sa istasyon ng EDSA Bus Carousel. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, pahirap sa mga commuter kung hindi ito isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Yung lakad lang mula paakyat ng MRT tapos papunta dito, talagang napakahirap, no? Yung hindi lang naki-inconvenience yung mga gumagamit ng busway, pati yung mga gumagamit ng MRT, nahihirapan din kasi nakita nyo naman, no? Kinakain nung mga gumagamit ng busway, yung dapat para sa mga taga-MRT. Gibayin na natin yan, magtayo na tayo ng bago. So, 87 million pesos ang pondo na inilaan para sa bagong footbridge. Kasama na rin sa budget ang rehabilitasyon din ng EDSA Bus Carousel na kalapit lamang ng Mount Kamuning na ang disenyo ay isusunod sa North Avenue Station. So, the target is to finish both the footbridge and the station by December. That's our promise. Para naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, malaking bagay na rin kung tatanggalin ang matarik na footbridge dahil lubhang delikado para sa mga dumadaan dito. It's inconvenient, it's uncomfortable, it's not inclusive. It leaves out many vulnerable sectors, and that is contrary to our vision of an inclusive mobility infrastructure program. So kailangan mawala yan. Sa kabila nito, suportado naman ng Move as One Coalition ang planong ito ng gobyerno. Pero kung sila ang tatanungin, mas maganda kung gagayahin ng ahensya ang ginagawa ng ibang mga bansa. It's what we call at grade, meaning ground level yung crossing. Gagawa tayo ng pedestrian crossing dito sa EDSA, tapos may traffic light. So when you have that type of system, this enables access for everyone. Maski bata, matanda, PWD, pwede. Samantala, umaasa naman ang DOTR na aaprubahan ang kanilang hinihinging budget sa 2026 na nasa 200 billion pesos. Halos 140 billion dito ay nakalaan para sa mga big-ticket infrastructure projects ng DOTR, kabilang ng North-South Commuter Railways at Metro Manila Subway Project. If you look at the past few years, kaya nabawasan sila dahil hindi naman nagagamit yung pondo. But this year, on DOTR, I'm very impressed. We're very impressed. Nasa 60% ang utilization nila. So right on target, meaning nagagamit ng tama. So ako, I will fight for it na ma-retain yung budget na nakalagay sa NEP. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.